kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko, may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito, hindi to normal. Isang matinding dagok sa politika ang kasalukuyang kinakaharap ni Vice Presidente Sara Duterte, mula sa kontrobersyal na paggastos ng kanyang opisina hanggang sa mga matapang na akusasyon laban sa pinakamakapangyarihang lider sa bansa. Tila sunod-sunod na dagok ang nagpapabagsak sa kanyang kredibilidad. Ito na nga ba ang katapusan ng kanyang ambisyon sa 2028? Muling nagpakita ng matinding emosyon si Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Nagbitiw ng mga pagbabanta ng kamatayan laban sa first couple ng bansa at nagpakawala ng maaanghang na pananalita laban sa Pangulo at Speaker ng Kamara. Nag-ugat ang insidenteng ito nang humarap sa Quad Committee ng Kamara ang Chief of Staff ni Duterte na si Zulaika Lopez upang ipaliwanag ang issue ng maanumalyang paggasto sa Office of the Vice President. Ngunit sa halip na magbigay ng malinaw na sagot, itinuring ng mga mambabatas na umiwas si Lopez sa mga tanong. Dahil dito, ipinataw sa kanya ang contempt at agad siyang ipinasailalim sa kustodya ng Kamara. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere dun sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or do sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, Duly seconded? Is there any objection? Your Hearing none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to... Attorney, you wait for me to acknowledge you. Okay, I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I would like to seek reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite me in contempt, Your Honor. For the record, it was just respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. It was really something that we requested of the Commission on Audit, and at the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide best, Your Honor. And on another matter, this is a personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Maraming salamat, Your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Well, Mr. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, in the totality of the discussion from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive, yung mga sagot ni Attorney Lopez. Tsaka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, yung totality talaga ng mga discussions pa kanina,
Yun yung dahilan bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. Okay, since we have already cited Attorney Lopez in contempt, the question now is the period. So what is the pleasure of the body? May we know from Congresswoman Franz Castro? Since maximum naman, Mr. Chair, no, na penalty natin dito is 10 days, considering the health nung ating resource person. Nakita naman natin siya kanina, no. And naging matyaga naman siya din sa pagsagot sa atin. So, we will have the next meeting on November 25, Mr. Chair. So, I move na until November 25. Which is on Monday. Yeah. Okay. Is there any second to the motion? Second. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Dahil dito, dumalaw si Duterte sa kanyang staff kung saan binigyan siya ng Kamara ng pagkakataong manatili hanggang alas 10 ng gabi bilang paggalang sa kanyang posisyon. Gayunpaman, sa kabila ng kagandahang loob na ito, iginiit pa rin ni Duterte na manatili kasama si Lopez magdamag, isang tahasang paglabag sa alituntunin ng Kamara. Nang hindi sumunod sa utos ng House Sergeant at Arms na umalis, humingi ng tulong si Duterte sa kanyang kapatid na si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Sa kabila ng mga patakaran, pinayagan ni Paulo ang kanyang kapatid na manatili sa kanyang opisina sa Kamara nang walang takdang oras. Upang mapaalis si Duterte sa gusali, nagpasya ang House Panel on Good Government na ilipat si Lopez sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Sa pagbabanta ng paglilipat sa isang pasilidad para sa mga bilanggo, inasahan ng Kamara na sa wakas ay bibitawan na ni Duterte ang kanyang staff. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, idineklara ng kampo ni Duterte na may emergency medical condition si Lopez, dahilan upang mapigilan ang kanyang paglipat sa bilangguan. Mismo si Duterte ang nanguna sa pagtutol sa desisyong ito. Iginiit na sa ospital dapat dalhin si Lopez sa halip na sa kulungan. Sa kabila ng konklusyon ng mga doktor na isang panic attack lamang ang dinanas nito, lalo pang lumala ang tensyon ng pilitin ni Duterte na sa pribadong St. Luke's Medical Center dalhin si Lopez sa halip na sa Veterans Memorial Medical Center na itinatakda ng mga alituntunin ng Kamara para sa mga ganitong uri ng emergency. Pagsapit ng hating gabi noong ika-23 ng Nobyembre, nagsagawa ng virtual press conference si Duterte upang ipahayag ang kanyang panig. Sa isa sa pinakakontrobersyal at matinding pahayag sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, pinakawalan niya ang kanyang galit laban sa House Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Araneta Marcos at Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang kaalyado noong 2022 elections. Muling inulit ni Duterte ang kanyang akusasyon na may organisadong kampanya upang sirain ang kanyang pangalan dahil di umano'y naghahanda si Romualdez para sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Idinawid din niya ang First Lady sa issue ng di umano'y pamimigay ng cash envelope sa mga opisyal ng Department of Education, isang kontrobersyang nagpapabigat sa kanyang reputasyon bilang dating kalihim ng ahensya. Ngunit ang pinakamatinding pahayag mula kay Duterte ay ang akusasyon niyang pinaplano umano ni Romualdez na ipapatay siya. Bilang tugon, isiniwalat ng Vice Presidente na kumuha na siya ng isang hitman upang ipapatay rin si Romualdez, ang First Lady at maging si Pangulong Marcos. Upang walang pagdududa na isa lamang itong biro, binigyang diin pa ni Duterte ang kanyang pahayag sa pagsasabing no joke, no joke. Sa ganitong linaw ng kanyang pananalita, ang kanyang mga salita ay maituturing na isang aktwal na banta laban sa nakaupong Pangulo ng bansa. Noong ika-23 ng Nobyembre 2024, sa isang virtual na press conference, nagbitiw si Vice Presidente Sara Duterte ng mga pahayag na nagdulot ng kontrobersya. Ayon sa kanya, "Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha, kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha, hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua, ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos,
Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Pagkatapos ng mga pahayag na ito, nilinaw ni Duterte na ang kanyang sinabi ay isang hypothetical na sitwasyon at hindi isang aktwal na banta. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga komento ay bunga ng kanyang mga pangamba sa sariling seguridad. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng gobyerno na nagbigay diin sa kahalagahan ng maingat na paggamit ng mga salita lalo na sa mga sensitibong issue tulad ng seguridad ng mga lider ng bansa. Hindi ito binaliwala ng mga otoridad. Wala pang 24 na oras matapos ang pahayag ni Duterte, mismo ang National Bureau of Investigation ang naglunsad ng investigasyon alinsunod sa utos ng Department of Justice. Sa kanyang malinaw na pahayag na hindi ito biro, tinanggal mismo ni Duterte ang posibilidad na umatras sa kanyang sinabi o gawing hyperbole lamang ito. Isa itong mabigat na kaso na maaaring magresulta sa kanyang pagkausig o sa pinakamaliit isang impeachment proceeding laban sa kanya. Sa politika, ang impeachment ay nakasalalay sa dami ng kaalyado sa Kongreso. Ang pinakahuling iskandalo ni Duterte na tiyak na may posibleng legal na implikasyon ay lalong naglalayo sa kanya sa mga mambabatas na dati nang nag-aalinlangan kung susuportahan siya. Maging ang kanyang sariling mga kaalyado ay mahihirapan nang ipagtanggol siya. Samantala, ang kanyang mga kalaban sa politika ay mas lalong magkakaroon ng lakas ng loob na itulak ang impeachment laban sa kanya. Maging ang iba't ibang sektor ay nagpapahayag na rin ng suporta sa nasabing hakbang, kabilang ang isang grupo ng mga guro na kumukondena sa di umano'y maanumalyang transaksyon sa DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, pati na rin ang League of Cities of the Philippines na bumabatiko sa kanyang marahas na pananalita. Bagaman malaking bawas ang ipinataw ng Kamara sa 2025 OVP budget, ibinalik din naman ito ng Senado. Ngunit matapos ang kanyang pinakabagong iskandalo, makakakuha pa kaya siya ng suporta sa parehong bilang ng mga senador? Hindi pa tiyak kung ano ang magiging epekto ng iskandalong ito sa hinaharap. Ngunit isang bagay ang sigurado, lalo lamang pinahirap ni Sara Duterte ang kanyang sitwasyon. At habang malayo pa ang 2028 elections, tila unti-unti nang gumuguho ang dating matibay na pundasyon ng kanyang ambisyong politikal. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama
kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Sa mundo ng politika, isang maling hakbang ay maaaring magtulak sa isang lider mula sa tugatog ng kapangyarihan patungo sa isang madilim na bangin. Sa kanyang matapang, ngunit mapanirang pahayag, hindi lamang posisyon ni Vice Presidente Sara Duterte ang nalagay sa alanganin, kundi pati na ang kanyang hinaharap sa politika. Ngayon, ang dating itinuturing na siguradong mananalo sa 2028 ay posibleng hindi na umabot sa susunod na halalan. Sa huli, ang kanyang sariling mga salita at kilos ang maaaring maging pinakamabigat niyang kalaban.